Malikot ang pagkahiga ni Jordan at nasipa na niya sa tabi ang kumot kahit na malamig ang aircon sa kwarto niya. Karaniwan ay natutulog siya na naka-t-shirt at maluwang na shorts lang. Ngayon ay nakatambad ang halos katawan niya. Ang makisig at batak niyang katawan ay iinat, tatagilid, titihaya. Tila may hinahanap na pwestong matiwasay. Sa pagod, hindi man lang siya nakapagpalit ng maayos na pantulog. Parang ang daming nangyari itong nakaraang gabi lang na gumagambala sa kanya. Kailangan niyang bumangon bago sumikat ang araw at tumungo sa airport para makaiangkas sa isang military transport plane. Ang ama ni Jordan ay isang koronel na nakadestino na namumuno sa isang military camp sa isang lalawigan sa Visayas. At doon si Jordan magbabakasyon itong summer break niya. Tinapos niya ang huli sa maraming exams niya at ang iba pang mga requirements sa universidad kung saan siya ay nasa first year college. Nag-attend pa siya ng huling practice sa varsity swim team niya sa matatapos nitong semester. Tapos nagmadali siyang asikasuhin ang mga huling bilin ng kanyang ina na maiiwan sa Maynila. Kaya sa isang anak si Jordan at nag-iisang katulong ng kanyang ina sa pagpapalakad ng malaking negosyo nito sa Maynila dahil halos nananatili na sa probinsya ang kanyang ama. 2 buwan siya sa probinsya, kaya ang daming kailangang ayusin at tapusin bago siya lumisan. Kahit madalas maghiwalay ang mag-ama, naging malapit pa rin sila sa isa't isa. Nakuha ni Jordan ang pagkatsinito at kaputian niya sa kanyang ina. Pero ang kisig, tangkad, at balbon sa katawan lalo na sa paa, kamay, at ang konting buhok mula sa dibdib hanggang puson ay nakuha niya sa kanyang ama. Pati na rin ang ugali niya. Pareho sila ng ama niya. Malakas ang dating, napaka-achievement oriented, matalino at masigasig. Magaling makitungo sa ibang tao. At sa panapanahong magkakasama sila, para lang silang magkakabarkada na ginagawa ang pareho nilang hilig. Basketball, swimming, kwentuhan, workout sa gym, hiking, biking at kung ano-ano pang mga aktibong gawain. Inaayos ni Jordan na makapagpahinga ng maayos para hindi siya mabugbog sa mahabang biyahe. Pero hindi talaga siya makatulog ng husto. Bukod sa pagod at stress ng kanyang maraming ginagawa kahapon, may isa pang pangyayari na bumabalisa sa kanya. Halos alas 7 na ng gabi siya nang makarating sa bahay kagabi. Gutom, pagod. Naghahanda pala ng hapunan nila si mama at ang kanilang katulong. "Anak, sandali na lang ito at kakain na tayo," sabi ng kanyang ina. Dumating na pala si Dulay. Nandun siya sa garahe. Usisain mo nga kung kumusta na siya at kung ano pa ang kailangan nyo para sa biyahe ninyo bukas. Ipapatawag na lang kita kay Manang Linda paghanda na ang hapunan, dagdag nito. Si Sargento Arnel Dulay ay katiwalang kawani at driver ni Colonel Cristiano Kembao. Mga 3 taon na siyang naninilbihan dito at madalas mautusan si Sarge Dulay na pumunta sa Maynila para atupagin ang mga iba't ibang gawain na utos ng Colonel. Pag dumadating ito sa bahay ng mga Kembao sa Maynila, kadalasan nakikitulog ito sa mga quarter sa likod ng garahe. Andito siya ngayon para sunduin at samahan si Jordan sa biyahe. Mabilis ang nag-shower muna si Jordan at nagpalit ng kasuotang pambahay bago tumungo sa driver's quarters sa likod ng garahe. "Sarge? Sarge? Sarge?" ang tawag ni Jordan.
Habang tinungo ni Jordan ang pintuan ng quarters. Madilim, walang ilaw. Mukhang sira na naman ang ilaw at tanging liwanag ng kandila ang maaninag. Kailangan ayusin at baka maging sanhi pa ng sunog, ang isip-isip ni Jordan. Sarge? Pumasok si Jordan sa kwarto, pero walang tao. May kumukurap na liwanag ng kandila na nanggagaling sa loob ng banyo. At naririnig niya ang mahinang patak ng tubig. Sa loob ng halos madilim na banyo, naaaninag ni Jordan ang basang katawan ni Sargento Arnel Dulay. Hubad ito. Kayumanggi si Arnel, matagpuno at maskulado. Malapad ang dibdib at balikat. Nasa edad na 24 at dahil mga 5'7" lang ang tindig nito, mas lalo siyang nagmukhang napakastaki at malaman. Banat sa gawaing pisikal ang katawan niya. Dahil sundalo nga naman ito. Maiksi ang gipit ng buhok, maamong muka, at hindi matipid sa ngiti. Parang game lang sa kahit na ano. Nakasandal si Ardel sa dingding ng banyo. Mukhang may ginagawang kababalagan. Nang namalayan niyang nakatayo sa pintuan ng anak ng kanyang amo, nginitian lang niya ito. Jordan, sarap pa. Ang patawan niyang paliwanag. Laking bukid si Arnel. Mula sa pagkabata ay madalas naliligong hubot-hubad sa ilog kasama ang mga barkada. Hindi siya natutong mahiya sa katawan niya. At minsan ay mapaglarong nagkakantsawan ng mga binatilyo sa kanilang kahubdan. Nahuli siya ni Jordan na nagpapakasarap. At imbis na mataranta, mapilyong napangiti lang ito. Sarap eh, ang ulit niyang sinasabi. Wala pang napapanood si Jordan na kahit na sinong lalaki ang gumagawa nun sa totoong buhay. Hindi tulad ng kinalakihan siguro ni Arnel sa bukid. Ang mga ilang kaibigan ni Jordan ay hindi talaga niya malapit. At wala silang mga larong ganito. Tila nag-i-enjoy si Arnel na may nanonood sa kanya. At dahil parang magkaibigan lang ang pagkikitungo ni Arnel at Jordan sa isa't isa, hindi na iniintindi ni Arnel na anak ng kanyang commander ang binatang nanonood sa kanya. Sabayan mo ko, ang udyok ni Arnel kay Jordan. Sige na, tara. Pilyo din si Jordan, lalo na pag nakakawala sa paningin ng kanyang mga magulang. Napangisi lang ito at iniisip na makikisabot sa pakay ni Arnel. Walang mali siya, laro-laro lamang. Para hindi siya mabasa, tinanggal ni Jordan ang maluwag na shorts niyang pambahay at tinanggal din ang t-shirt niya. Matangkad at lean muscles din si Jordan at ibang-iba sa anyo ni Arnel. Nagkanya-kanya na ang sundalo at ang binata. Nakababad sa kanya-kanyang sarap ang dalawa. Tol, lumapit ka pa. Tabihan mo ako. Ang bulong ni Arnel. Okay lang ako dito. Sige lang, tol. Ang sagot ni Jordan. Sige na, tol. Ito ang sabon, oh. Sabi pa ni Arnel. Sige lang, tol. Okay lang talaga ako dito. Ang sagot ni Jordan. Halika dito. Tabihan mo ako. At may ituturo ako sa'yo para mas masiyahan ka pa. Ang patuloy na paghikayat ni Arnel kay Jordan. Wala namang pinagtangkang mali siya si Arnel. Kaya tumabi naman si Jordan kay Arnel. At tinabot ni Arnel ang basang sabon kay Jordan. Tahimik.
halos nagsasabay lang sila. Hindi maiwasan na ikumpara ni Jordan ang kanya sa kay Arnel. Pinagmamasdan ni Jordan ang estilo ni Arnel. Nakasandal ito sa may dingding ng banyo. Ginaya ito ni Jordan. Patuloy ang kanilang pagpapaligaya sa isa't isa. At tila gusto pa nilang patagalin ng kaunti ito. Nang biglang narinig nila ang boses ni Manang Linda. "Jordan, kain na! Jordan!" At tinatawag na rin sila ni Sarge para makisalo sa hapunan. Nataranta sila, lalo na si Jordan. Naputo lang na mamagitan na parang binuhusan silang pareho ng malamig na tubig. Nagmadaling nagpunas para maalis ang sabon sa katawan nila. Pinulot ni Jordan ang binaba niyang mga damit sa may sahig at isinuot agad ito. Ganon din ang ginawa ni Arnel. "Balik ka mamaya. Pagtulog na sila mamaya, tuloy natin." Ang mungkahi ni Arnel. "Ha? Huwag na." Matubiling sagot naman ni Jordan. "Madami pa akong ituturo sa iyo." Ang mapagbirong tugon ni Arnel kay Jordan. Naghalakhakan sila ng sandali. Ngunit alam nila na bitin sila. Pareho nilang hindi inaasahan itong pangyayari. Nauna na si Jordan sa loob ng bahay. Sumunod na si Arnel pagkatapos ng ilang minuto. Sabay-sabay silang naghapunan. At inuusisa ni Mrs. Kembaw si Sarge Dulay tungkol sa biyahe nila kinabukasan at kung ano-ano pang mga balita tungkol sa nalalayo niyang asawa. Pagkatapos ng hapunan, kanya-kanya na silang pagkayak para sa pagtulog. Maagang-maaga ang pag-alis nila Jordan at Sarge. Kaya gusto ni Mrs. Kembaw na matulog na sila na maaga. "Sige, Sarge," ang paalam ni Jordan kay Arnel. Ang hindi napansin ni Mrs. Kembaw at ni Manang Linda ay ang pahabol na kintat ni Arnel kay Jordan bago lumabas ito ng kusina. Natapos na ang hapunan. Nagayos ng gamit na dadalhin sa biyahe. Humanda na para makatulog. Pinaandar ang aircon at nahiga. Ngunit sa halip na dalawin siya ng antok, mas lalo siyang nagising. Naginip. Naisip ni Jordan si Sarge Dulay. Naalala niya ang nakakaibang ginawa nila ni Arnel Dulay na naudlot. Likas na mael si Jordan. Minsan, 3 o 4 na beses sa isang araw kung gawin niya yun. Nakababad ang guni-guni niya sa masarap na alaala. Hinahanap-hanap niya ito. Ang bagal gumapang ng oras. Hinihintay niya na dumapo ang katahimikan sa bahay nila. Nanatiling nakahiga si Jordan at marahan niyang hinahaplos ang makisig niyang dibdib at naghihintay ng takdang oras. Paglagpas na halos ng 1 oras, bumangon si Jordan sa higaan. Sinuot ang t-shirt at shorts. Pinatay ang ilaw at tahimik na lumabas sa kwarto niya. Bumaba at lumabas ng bahay. Tinungo niya ang driver's quarter sa garahe para ipagpatuloy ang isang tagpuan na pumukaw sa kanyang karamdaman. Mainit ang gabi. Walang nakasindi na ilaw o kandila man lang sa garahe. Pinihit niya ang nakasaradong pintuan ng driver's quarters at tahimik na pumasok. Sa mahinang liwanag ng buwan, naaninag niya si Sarge Arnel Dulay na nakapwesto sa kama at nakasandal ang likod sa dingding. Sa mahinang baga ng sigarilyo, nakikita niya na walang saplot si Sarge at tanging tuwalya lang
ang nakalapat sa harapan niya. At nakikita niya rin na nakangisi ito. Pilyo talaga itong si Sarge sa isip-isip ni Jordan. Nagkangitian sila habang palapit si Jordan sa kinaroroonan ni Sarge Arnel. "O tol, hindi ka makatulog ano?" Ang kantyaw ni Arnel kay Jordan. Ikaw rin naman eh," ang patawang sagot ni Jordan. Lumapit at tumayo si Jordan sa tabi ng higaan ni Arnel. Binaba ni Arnel ang hawak niya sigarilyo. Pagkatapos ay pinalatay ng mahinahon ng kanyang mga daliri sa hita ni Jordan. Dahan-dahan, unti-unti. Habang nananatiling nakatayo si Jordan sa tabi ng kama, dahan-dahang binaba ni Arnel ang shorts ni Jordan. Naupo si Arnel sa gilid ng kama at pinatayo si Jordan sa gitna ng nakabukang paa niya. Nagtanggal na si Jordan ng t-shirt niya. Dumapo ang muka at labi ni Arnel sa tiyan at puso ni Jordan at inumpa sa hangalikan. "Sarge," nanginig si Jordan at nagpatuloy yun sa mga oras na yun. Pagkatapos nila Jordan, umalis si Arnel sa pagkapatong niya at naging maluwag ang paghinga ng binata. Umayo si Arnel at humiga sa tabi ni Jordan. Humiga sila ng magkatabi sa maliit na kama at nagpahinga. Hindi na sila nagtagal pa. Nagbihis. Bumalik si Jordan sa bahay. Ilang oras na lang ang tulog nila. At kailangan nila na makarating ng maagang-maaga sa airport. Hindi mahimbing ang tulog ni Jordan. Biglang nagising si Jordan nang bumuntol ang ulo niya sa matigas na gilid ng eroplano. Nakaidlip na sana si Jordan ng sandali, ngunit matagtag ang lipad. Hindi komportable itong military transport plane dahil napakaingay sa loob ng eroplano at matigas ang mga upuan nito. Antok na antok si Jordan. Halos hindi siya makatulog kagabi. Madilim pa nang makarating si Jordan at si Sarge Arnel Dulay sa airport. Pinakilala lang ni Sarge Dulay si Jordan sa dalawang piloto at dalawang flight mechanic pagkasakay nila. At nag-take off kaagad ang eroplano patungo sa isang lungsod sa Visayas, kung saan magbabakasyon si Jordan sa isang military camp na pinamumunuan ng ama niyang koronel. May mga nakakarga na ilang malalaking kahon na nakasecure sa gitna ng eroplano. Ang upuan para sa pasahero ay tila para mga bench lamang na nakapalibot sa gilid ng eroplano. Bukod kina Jordan at Sarge Arnel Dulay, may isa pang pasahero silang kasama. Pinakilala ito kay Jordan, si Airman Lito Magbanwa. Galing din siya sa parehong probinsya ni Sarge, kung saan patungo yung lipad nila. Ayon kay Sarge, kababata at kabarkada niya ang kuya ni Lito. Halata na matagal nang magkakilala ang dalawa. Kahit tag-army si Sarge at tag-air force naman itong si Lito. Panay ang harutan at biruan nila, lalo na't nasa loob naman ng cockpit ang mga senior officers nila. "O Bunsoy, unano ka pa rin ha?" Pabirong sinapo ni Sarge ang ulo ni Lito at inipit ito sa manalapad niyang braso. Siguro mas matanda lang si Lito ng 2 o 3 taon kay Jordan. Maliit si Lito.
Lagpas lang ng konti sa balikat ni Charles ang tangkad nito. Ang katawan ni Lito ay maskulado din, parang kay Charles. "Unano ka dyan?" ang patawang sagot naman ni Lito. At takman susuntukin ng pabiro ang dibdib ni Charles habang nakasubsob ang ulo nito sa kilikili ng mas matangkad sa kanya na sarento. Tuloy-tuloy ang halutan ng dalawa. Magkatabi sila sa upuan. Kahit nakabigkis pa rin sila sa kanyang upuan. Parang nakababatang kapatid ang turing ni Charles kay Lito. Halos kailangan sumigaw para makapagkwentuhan ng maayos sa loob ng eroplano. Nakalipas ang halos 20 minutos sa lipad, tinanggal na ni Charles Dulay ang nakasukbit na safety harness at belt at tumayo na para uminat. Kitang-kita ang hubog ng matipunong dibdib. Malaman siyang tingnan sa suot niyang patig uniform. "Hoy, tayo ka! Bilis! Tayo na sabi!" sigaw niya kay Lito. Sabay hinihila niya para tumayo na. Inalis ni Lito ang safety belts niya at tumayo sa tabi ni Sarge, kung saan ito nakapwesto sa harap ni Jordan, na nakaupo pa rin at nakatingala sa kanila. "Bakit ba?" tanong ni Lito, na parang naaabala. Gusto niyang umupo lang at umidlip sana. Inakbayan siya ni Sarge. "May gusto lang akong ipakita kay Jordan. Alam mo naman, kahit anak ito ni Colonel Kembao halos walang alam pa ito sa buhay militar." May bahid na panunokso ang boses ni Sarge na hindi agad napunan ni Lito o ni Jordan dahil sa ingay sa loob ng eroplano. "Jordan!" Malakas na tinawag ni Charles ang pansin ng nakaupong binata. "Ganito oh." Hinigpitan ni Charles ang pagkakbay kay Lito at sabay biglang hinila pababa ang harap ng flight suit ni Lito at tuloy-tuloy bumukas ang harap nito. At malakas na tumawa at hiyaw ni Charles. Ang flight suit na suot ni Airman Lito magbanwa ay parang coveralls. Isang buong kasuotan na tuloy-tuloy mula sa upper shirt hanggang pantalon, mula kwelyo hanggang baba. Pumiglas si Lito. Nagulat at napahiya na rin. Ngunit mahigpit ang hawak ng hakbay ni Sarge. Malakas ang tawanan ng tatlong lalaki. Hindi na magawang pumiglas pa si Lito dahil nadara na rin ito sa tawanan at harutan. "Kita mo yan? Ang dali lang mahubaran. Ganito kadali kung masisiar ka na. O kung naaano ka na." Sabay tawa ulit ni Sarge. Hanggang bewang lang ang pagkahila ng flight suit ni Lito. At ngayon lang napansin ni Jordan ang nakabukas na harapan ng flight suit ni Lito, na halos luluwa na sa flight suit nito ang batak niyang katawan. Napansin ni Jordan na kahit maliit lang si Lito ay napakamaskulado pala nito. Nakasando si Lito sa loob na tila puputok sa dibdib. Tulad ni Sarge, moreno din si Lito, bilad sa araw, at may katawang batak na batak sa buhay militar at sa dating trabaho sa bukid. Lalo siyang nagmukhang maskulado dahil malapad ang katawan niya para sa pandak niyang tindig. Kupit militar din si Lito. Makinis ang muka, maliit ang mata, pino at may konting tangos ng ilong at malaman at mapulang labi. Ngayon pinaglalaroan ni Charles ang harap ng flight suit ni Lito, habang akbay ng kanang braso ni Charles si Lito at tila katabing magkadikit ang kanilang katawan. At biglang hinila ni Charles ang flight suit hanggang sa dulong ibaba. Bumukas ang buong harapan ni Lito. Napatawa si Jordan. Namumula ang mukha ni Lito. Ngunit hindi ito makapalag kaya
nakisabay na lang siya sa harutan. Nakabukas na ang buong harapan ng flight suit ni Lito. Hinawi ng kanyang kamay si Sarge ang banda pang itaas ng flight suit ni Lito. Nagtawanan na sina Jordan at Sarge. Sarge, kuya, wag, tama na, ang pakiusap ni Lito. Niyapos na ngayon ni Sarge si Lito. Nakikiliti si Lito. Naramdaman nito ni Sarge. Biglang binitawan ni Sarge si Lito. Nakakatawag pansin ng maskuladong katawan ni Lito. Maliit nga lang siya pero batak na batak ang katawan. Tumungo si Lito sa kabila ng mga malalaking kahon sa gitna ng eroplano. Napaupo na rin uli si Sarge sa tabi ni Jordan. Umupa na ang mga harutan nila. Tila ingay ng propellers ng eroplano lang ang maririnig. Napaidlip si Jordan at nanaigang antok niya. Biglang nagising si Jordan. Nakaidlip na sana siya ng maayos kung hindi dahil sa naging matagtag ang lipad nila. Nabundol ang ulo niya sa matigas na sinasandalan ng likod niya. Ramdam ni Jordan ang malakas ng yanig ng eroplano sa kinauupuan niya. At ramdam niya na lumalatay ang yanig na ito paakyat sa binte, sa puson at sa buong kalamnan niya. Naglaho ang yanig ng eroplano at ang kanyang antok, at napukaw ang kainitan sa puson niya. Tila minamasahe ng nanginginig pang upuan ng eroplano. Masarap. Nakapikit siya ng bagya. Inaanam-namang pagkayanig. Bigla niyang naalala na may mga kasamahan pala siya. Dumilat si Jordan, ngunit wala siyang nakitang tao. Hindi niya natatanaw sina Sarge o Lito sa tabi niya. Tinanggal niya ang pagkasukbit ng seatbelt niya. Tumayo at tumakad ng kaunti. Iniikot niya ang mga malalaking kahong kargada sa loob ng eroplano. Baka nasa kabila nito sina Sarge at Lito. Nakatigilan si Jordan sa nakita niya. At tahimik na umatras siya. Kumubli sa likod ng malaking kahon. Dahan-dahang sumilip si Jordan at nakita niya na may ginagawa sila Sarge. Unti-unti lang ang pagsilip ni Jordan. Gusto man niya na mapanood ang buong pangyayari, ay natatakot siyang mahuli. Ngunit sapat sa kinaroroonan niya sa likod ng mga kahon na mapanood ito. Hindi na niya nasaksihan ng mas lalong mainit na eksena. Mabilis na bumalik si Jordan sa upuan niya. "O Jordan, gising ka na pala," ang nakakagulat na bungad ni Sarge. Tumango si Jordan at pasimpleng tinakpan ng mga kamay niya ang harapan niya. Umupo muli si Sarge sa tabi ni Jordan. Maya't maya ay nagpakita na si Lito at umupo na rin sa tabi ni Sarge. Sinukbit muli nila ang kani-kanyang seatbelt. Hindi sila nag-iimikan. Lugmok sila sa kani-kanyang palaisipan hanggang sa naglanding na ang eroplano. Tahimik ang barracks ngayong gabi. Nasa overnight training mission ang halos lahat ng sundalo ng barracks. Kaya walang mga maingay na humihiling. Halos solong-solo ni Private Del Ramos ang barracks nila ngayong gabi. Maliban sa kasama niyang si Private Joel Virac na natutulog sa double deck nilang kama.
Dalang-dala si Joel sa kanyang mga pagunita. Inaalala niya ang huling pagsiping nila ng kanyang asawa na si Nenita. 3 buwan na pala silang kasal. At mapusok pa ang pagsisiping nilang bagong mag-asawa sa bawat pagkakataong nakakauwi siya sa kanyang bayan. Malaking tao si Joel, may tibang balat at malaking bulas. Hindi mapapansin ang konting bilog ng tiyan dahil nakatatawag pansin naman ang lapad ng kanyang dibdib. Samantala ang asawa niya ay maputi at maliit na babae. Sa tuwing magsiping sila, maingay si Nenita sa naghalong sakit at sikip dahil malaki ang kay Joel at marahas na tila gustong turugin ng asawa. "Birak, ano ba?" ang sigaw ulit ni Del. Sorry pare. Nag-i-imagine ako eh." Ang biglang sambit ni Joel. "Iniisip ko lang naman si Mrs. eh." At saka tumatawa. "Oo nga naman. Ang cute nga ni kumaring Nenita. Para siyang kawawa sa'yo, ano?" Nagumpisang nagbiro na si Del. "Tama ka dyan pare. Kawawa talaga siya." Ang sabi niya na tumatawa. "O sige, ituloy mo na nga yan na makatulog na tayo." Ang mungkahi ni Del. "Pero pwede ba doon ka na lang sa labas? Huwag naman dyan sa kama. Sa ibabaw ko pa." Pakiusap nito. Hindi na umimik si Joel. Bigla na lang bumaba ito mula sa pang-ibabaw ng kama at humakbang palabas ng barracks. May konting liwanag mula sa maliit na bumbilya sa labas ng barracks. Nakita ni Del na sando at berdeng panloob lang ang saplet Joel at may dalang maliit na tuwalya habang tuloy-tuloy itong lumabas ng barracks. Nag-alala si Del na baka nagmaktol o na bad trip yung kasama niya dahil sa naistorbo nga naman niya. Tahimik ang kampo, ngunit tinakasan na ng antok si Del. Hindi niya maalis sa isip niya ang sinabi ni Joel tungkol sa asawa niya. Lumipas ang sandali na parang ang tagal sa pakiramdam ni Del. Hindi pa rin bumabalik si Joel. Hindi nakabalik tulog si Del. Naalala ni Del si Nenita nung nakilala niya ito sa kasal ni Joel. Naglalaro sa isip niya ang imahe ni Nenita. Bumangon si Del. Hindi niya alam kung ano ang nagdadala sa kanya. At tumakbang din siya palabas ng barracks. Dahan-dahan ang paglalakad niya sa madilim na kampo. May 3 mababang gusali na nagsisilbing barracks ng mga baguhang sundalo sa training camp. Bawat gusali ay tila isang malaking silid at tabi-tabi ang mga kamang double deck. Ang ibang bintana ay sarado, ang iba naman ay nakabukas. Naririnig ni Del ang mahinang hilik mula sa mga natutulog sa loob ng ibang barracks. Tinahak ni Del ang kahabaan ng 3 magkatabing barracks, patungo sa likod, patungo sa mga banyo at palikuran. Hindi lang si Del at Joel ang gising sa mga sandaling yon. Ang huling gusali ay may mga quarters para sa mga bihitang sundalo at army staff. Bukod dito sa katabing barracks, dito pinatuloy ni Jordan ng ama niyang koronel na commander ng kampo. At hindi doon sa officers quarters kasama ng kanyang ama. Gusto ni Colonel Kembao na matutong makisama sa mga sundalo si Jordan at para na rin maobserbahan at mapag-aralan niya ang buhay militar. Napapasama na rin si Jordan sa ibang mga training drills ng mga baguhang sundalo at nakikilahok din siya sa iba't ibang gawain ng kampo. Palaging pagod si Jordan sa pagtatapos ng araw. Minsan, agad-agad siyang nakakatulog
Ngunit ngayong gabi, hindi siya makatulog dahil sa sobrang pagod at nangangalay na ang bugbog niyang katawan. Mainit sa loob ng quarters niya. Kahit may electric fan, mainit pa rin ang hangin. Hindi pa siya sanay na matulog sa loob ng kulambo at wala pang aircon. Tahimik ang kampo. Bukas ang mga bintana. Napuna ni Jordan ng animo isang sundalo na dumaan sa labas. Pagkatapos ng ilang sandali, may isa pang anino na dumaan dito. Tumingin si Jordan sa relo. 3:00 ng umaga. Makalipas ang ilang sandali, bumangon si Jordan. Lumabas ng quarters niya at nagtangkang sundan ng dumaan na 2 lalaki. Tahimik ang mga yapak ni Del. Hindi niya maaninag sa dilim kung saan nagpunta si Joel. Narating ni Del ang mga paliguan at palikuran sa may bandang likod ng 3 gusali. Sa loob ng banyo ng mga sundalo, may ilang nakahilerang maliit na pwesto na pinaghihiwalay ng mababang dingding ng kawayan. Walang pintuan ng kortina. May mga gripo. At bawat pwesto ay may malaking drum o timba ng tubig at may mga tabo. Tahimik sa loob ng banyo. Liban sa mahinang patak ng tubig mula sa ilang gripong hindi nakasara ng mahigpit. Patay ang ilaw at ang konting liwanag lang ang nagmumula sa mahinang bumbilya sa may poste sa labas ng gusali. Nang nasanay na ang mga mata ni Del sa dilim, naaninag niya ang nakatayo sa pinakadulo na pwestong paliguan. Tinanggal ni Del ang tsinelas niya sa may pintuan at tahimik na humakbang na nakayapak lamang palapit sa taong yon. Nakatalikod si Joel sa kanya. Nakaharap sa gripo, sa drum ng tubig. Malaking tao at tila nangingintab ang kaitiman ng balat nito sa dilim ng banyo. Huminto si Del. Mga 1 o 2 metro ang agwat nila at pinanood niya. Suot pa rin ni Joel ang sando niya. Dahan-dahang lumapit si Del. Hindi niya maintindihan kung bakit para siyang hinahalinan ng maskuladong si Del. Lumingon si Joel at natanto niya ang pagkadalo ni Del. Nakatingin ang 2 sundalo, ngunit walang imik o reaksyon si Joel. Natila lugmok na lugmok sa sariling pantasya. Kaya lumapit pang lalo si Del hanggang sa tinabihan na niya si Joel. Mula sa pintuan ng paliguan, nadatnan ni Jordan ang anino ng malaking lalaki. Nakatayong nakaharap sa loob ng pinakadulong pwesto. Hindi niya nakikita ang nakaluhod sa harap nito. Naalala ni Jordan ang nakita niya sa loob ng eroplano. Sa paglipad niya papuntang kampong ito, malinaw pa sa isipan niya ang nadarama ng lalaki. Lumipat si Jordan. Humakbang dahan-dahan papunta sa malaking lalaki na nakatayo sa pinakahuling pwesto sa paliguan. Sando lang ang saplot. Walang pang ilalim. Narinig ni Joel ang pagyapak ng tsineras ni Jordan sa basang sahig ng banyo. Paglingon niya, halos nasa tabi na niya ang binata. Kahit madilim, nahamukhaan niya si Jordan, ang bumisitang anak ng kanilang komandante. Hindi pa man niya nakikilala ng personal ito, ngunit alam niyang maayos makisama ito sa mga sundalo.
Gwapo si Jordan. Batang-bata. Maputi. Chinito. Makisig at matangkad. Walang t-shirt o sando. At napansin ni Joel na balbo ng dibdib nito na lumalatay pababa, papasok sa suot nitong maluwang na shorts na pantalon. Lumapit pa si Jordan at nang makatabi na niya ang malaking sundalo, nagulat siya na may nakaluhod pala sa harap nito. Napako si Jordan sa pagkapanood. Nakapikitang nakaluhod na sundalo. Inakbayan ni Joel si Jordan habang magkatabi nilang pinapanood ang pagluhod ni Del kay Joel. Napadilat si Del at medyo nagulat siya nang makita niya si Jordan. Ngunit tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawa dahil sa hinawakan ni Del ang kanyang ulo. Nang matapos sila, inabutan ni Joel si Del ng tabo ng tubig para makapaghilamos. Tinanggal ni Del ang basang t-shirt ng nakabanlaw na ito habang nakaluhod pa rin si Del. Hingal na hingal ang dalawang sundalo. Matagal-tagal bago humupa ang init ng katawan nila. Matagal silang dalawa na magkadikit at magkayakap. Tahimik sa loob ng madilim na banyo. Agos lang ng tubig ang naririnig habang sabay na nagbanlaw ang dalawang sundalo. Nakatayo lang si Jordan sa tabi. Pinapanood sila. Sinuot ulit ni Del ang basang t-shirt at short niya. Nauna siyang humakbang papunta sa pintuan ng paliguan. Kinuha ang tsinelas na iniwan niya doon at nauna nang bumalik sa barracks nila. Ikaw si Jordan, di ba? Ang tanong ni Joel. Opo, Jordan po. Ang mahinahong sagot naman ni Jordan. Natila kinakabahan dahil sa pagkakakilala sa kanya. Ngumisi lang si Joel. Shh, huwag kang mag-alala. Atin-atin lang ito. Sa totoo lang, ngayon lang din namin ito ginawa. Ako nga pala si Joel. Private Joel Birac. At yung kasama ko ay si Del. At nagpaalam na si Joel. Nagbanlaw din si Joel. Hinugasan niya ang kamay niya at ang kanyang buong katawan. Sinuot ang shorts na kanina'y tinanggal niya. Wala siyang suot na pangitaas. Tahimik sa loob ng madilim na banyo. Malalim ang iniisip ni Jordan habang naglalakad siya pabalik sa kwarto niya. Isang Sabado, mga alas 4 na ng hapon, nakaupo si Jordan sa harap ng gusali ng kanyang quarters. Nakabukod ang mga kwarto ng bisitang civilians sa mga barracks ng sundalo at officers' quarters. Pinapanood niya ang drills ng mga sundalo. Buong hapon sila nagsasanay. Mahigpit si Kapitan Reyes. Matikas, malakas ang dating. Ngunit masungit ang anyo nito. At malupit kung makapagutos. Lalo na pag may kahinaang pinapakita ang kanyang tropa. May 8 sundalo ang kasama sa special unit ni Captain Reyes. Piling-pili lang ang mga kawal na kasama dito. Ilang beses na sinubukan ni Jordan na maghilahok dito. Gusto niyang ma-challenge sa hirap ng training nitong kapitan. At sa tingin niya ay kakayanin niya ito. Ngunit siya'y palaging nabibigo. Sa katunayan, sinagawan lang siya kanina ni Kapitan Reyes, ngunit nakiusap siyang makilahok. Request denied. Wala akong pakialam kung sino ka at kung kaninong anak ka. Ang mainit na sagot sa kanya
ng mahigpit na kapitan. Buong maghapong nasa ilalim ng nakakasunog na araw ang mga kawal. Sa wakas, natapos na rin sila. Pawis na pawis ang mga sundalo nang na-dismiss na sila at naglalakad pabalik sa kani-kanyang mga barracks. May sundalong humakbang palapit sa kanilang kinaroroonan. Si Private Joel Birack, malaking tao, maitim ang balat, na lalong umitim sa pagkababad sa araw. "O Jordan, musta na?" ang bati ni Joel. Medyo kinakabahan si Jordan. 2 linggo na ang nakaraan mula nang nakisalo si Jordan sa ilalim ng laro ni na Joel at Del sa paliguan sa likod ng barracks. Kapag nagkakasalubong sila sa kampo, mahinang tangulang ang tanging bati nila sa isa't isa, na tila gustong ibaon na sa limot ang lihim nila. "Okay lang, Joel. Ito, gusto ko sana sumama dyan sa inyo. Mukhang mainit ang dugo ni Captain Reyes sa akin eh." Ang sagot naman ni Joel. "Huwag mo na munang pansinin yun. Hayaan mo. Pakikiusap kita minsan sa kanya." Ang pahayag ni Joel. "May ginagawa ka ngayon?" tanong nito. "Wala naman," sagot niya. "Halika, sama ka. Ligo tayo dun sa ilog. Ang init eh. Sunog na ako." Agad-agad gumayak si Jordan. Nagpalit ng board shorts na pang swimming. Sumuot ng manipis na sandong puti at sukbit ng tuwalya sa balikat at tumungo sa may bakod sa likod ng barracks, sa may gubatang daan, para tagpuin si Joel. "Jordan, yes bro," ang sabi niya na tumawa. Parang natutuwa si Joel na makasama si Jordan sa lakad papuntang ilog. "Jordan, si Mon nga pala. Si Private Mon Datu." Pinakilala ni Joel ang kasama niya. May tindim ang balat ni Mon, parang si Joel. Ngunit magkasing tangkat lang si Mon at si Jordan. Hindi tulad ni Joel na malaking bulas at malapad ang katawan. Si Mon ay balingkinitan at matikas tulad ni Jordan. Ngunit putok na putok ang muscle sa braso at matigas ang dibdib ng tiyan. Yung payat na nabatak na lang sa hirap ng military training nila. Maitim nga siya, ngunit parang lalong nasunog pa. Kasama rin si Mon Datu sa special unit ni Captain Reyes. Nakikita na rin siya ni Jordan na kasama ito. Makisig at matagal ang kakayahang tumiis sa hirap ng pinapagawa ng kapitan. Palangisi si Mon, ngunit wala masyadong imik. Isang tanong, isang sagot. At ngisi lang. Angkop lang sa palangising mukha niya ang mapungay na mata at medyo makapal na labi. Hindi pa nakarating si Jordan sa sinasabing ilog, ngunit narinig na niyang nabanggit ito ng ilang sundalo. Magaan ang mga yapak ni Jordan na tila natutuwang makaligo sa ilog. Kahit na medyo gubata ng daan, tuloy-tuloy ang lakad nila. Nangunguna si Joel. Alam na alam niya ang daang paliblib. May kalayuan. Narating nila ang Pok pagkatapos ng 30 minutes na paglalakad. Hindi malapad ang ilog at mukhang hindi malalim. Malinaw na malinaw ang tubig. Nakakalibang ang tunog ng mahinang agos ng tubig. Naunang nagtanggal ng suot si Joel. Tinanggal ang pantalon at t-shirt na suot at nilatag ang mga ito sa ibabaw ng malaking bato sa tabing ilog. Asul na hapit na brief lang ang kanyang suot nang lumusong siya sa tubig. Lagpas bewang lang ni Joel ang kalagitnaan. "Lusong na mga kapatid!" Ang masiglang pag-anyaya ni Joel sa 2 lalaking nagmamasid lang sa tabing ilog. Ginaya ni Mon si Joel. Nagtanggal din ito
Maitim na brief ang suot niya na medyo luma na dahil medyo lawlaw na ito. At mabilis na lumublob sa ilog dahil nakapampaligon short si Jordan na nakasanayan niyang gamitin pag lumalangoy sila sa swimming pool sa Maynila. Santo lang ang hinumbad niya bago lumublob sa tubig. Ang sarap ng tubig, ang lamig ah. May dalang sabon si Joel. Umahon muna siya sandali at kinuha ito. At patuloy na nagsabon. Iniram niya mo ng sabon ni Joel at nagsabon din siya. Punong-puno ng sabon ang buhok katawan nila. Tahimik na pinapanood ni Jordan ang harutan ng dalawang sundalo habang nagsasalitan ng sabon at pagbanlaw na paglublob sa malamig na tubig. Hoy, ano ba yan? Malaklara ka naman. May pa-shorts ka pa dyan. Ilog naman ito. Ang panunokso ni Joel kay Jordan. At hindi ka ba magsasabon? Paligo ito, hindi tampisaw sa swimming pool. Sabi nito. O ito. At hinagis ni Joel ang bareta ng sabon kay Jordan. Magaling na atleta ng basketball si Jordan at maliksi. Kaya lumundag ito nang bahagya niyang maasalo niya ang hinagis na sabon. Nadulas at nabitiwan niya ng sandali ngunit nadaklot niya rin ito. Lumapit si Jordan sa mas mababaw na parte ng ilog sa akin naroroonan ng dalawang sundalo kung saan hanggang tuhod lang ang tubig. Inumpisahan niya magsabon sa dibdib, tiyan at braso niya. Patuloy ang pagsabon ng dalawang sundalo. Hindi ni Jordan masabon ang sarili niya ng maayos dahil sa short na suot niya. O ano, Maria Clara? Ano ba yung suot-suot mo? Ganyan ka bang maligo? Ang patuloy na panunokso ni Joel nang mapansin niya na ang hirap ni Jordan sa pagsabon sa sarili. Tumawa lang ng malakas si Mon. At ikaw naman, tawa ka ng tawa dyan. Tingnan mo ang suot mo, oh. Lawlaw na yung brief mo. Nag-brief ka pa. At si Mon naman ang pinagtuunan ni Joel ng panunokso. Halos nahuhulog na ang basang brief ni Mon. Tanggalin mo na kaya yan. Pinahihirapan mo lang sarili mo dyan. Ang dagdag na kantsaw ni Joel kay Mon. Sige ba? Ang maangas na pagganti ni Mon sa pangangantyaw sa kanya. Tinanggal nga niya ito at mabilis na hinagis ito sa mukha ni Joel. Sumalpak ang basang brief ni Mon sa mukha ni Joel na ikinagulat naman ito. Dinampot ni Joel ang brief na nakasalpak sa mukha niya at maharot na hinabol si Mon. Ang lakas ng tawa din ni Jordan. Pinagtatawanan niya si Mon dahil hindi nito kinaya ang lakas at laki ni Joel. Nang napagod na sila sa kanilang harutan, naghiwa-hiwalay sila at kani-kaninyang langoy sila sa ilog. Bumalik ang katahimikan sa pook. Agos lang ng tubig at ingay ng nagtatampisaw ang naririnig. Pasiid-siid si Jordan. Tinatamasa niya ang sarap ng malamig na tubig at ang unti-unting lumulubog na araw. Lumipas ang ilang sandali. Pag-ahon niya, napansin niya na nawawala si Joel at nawawala din si Mon. Akala niya iniwanan na siya. Ngunit nandoon pa ang mga kasuotan nila sa may batuhan. Lumangoy si Jordan papunta sa may batuhan sa kabilang ilog. Nakalublob siya hanggang balikat at ulo lang niya ang nasa ibabaw ng tubig. Paglapit niya sa malaking bato, sa may bandang paglikuan ng maliit na ilog, nagulat siya sa nakita niya at natigilan siya. Si Mon Datu, nakatayo sa may mababaw na parte ng ilog hanggang hita ang tubig. Nakatago sa likod ng malaking bato. Nakasandal ito at may ginagawa sa sarili. Nakapikit ang mga mata.
Tahimik lang at hindi gumagalaw si Jordan. Nakalublob pa rin ang buong katawan niya sa tubig habang pinapanood niya si Mon. Inumpisahan din na paglaruan ni Jordan ang sarili niya. Maya-maya pa, bumulong si Joel sa tenga niya. Kasabay ng biglang pagpigil ng kamay nito sa bibig niya. Bago siya mapabulala sa gulat. "Huwag kang maingay," ang bulong ulit ni Joel. Makulimlim sa bandang liko ng ilog. Siguro nakasisid si Joel. Kaya hindi na malaya ni Jordan na nasa likuran lang niya si Joel. Unti-unting tinanggal ni Joel ang kamay niya sa bibig ni Jordan, na nakasiguro na siya na hindi mag-iingay ang binata. Halos magkadikit na sila sa may ilalim ng tubig. Nakatayo si Joel sa may bandang likuran ni Jordan. Halos hanggang baywan lang ang tubig. Ngunit nakayuko sila pareho. Kaya ulo lang nila ang nakalutang sa ibabaw ng tubig. Wala pa ring malay si Mon na may nanunood sa kanya. Maya-maya pa, unti-unting dumikit palalo si Joel kay Jordan. Hanggang halos nakapatong na ang binti ni Jordan sa may kandungan ni Joel. Nararamdaman ng binata na nakalapit na ang isang kamay ni Joel sa kanyang baywang. Habang ang isang kamay naman ay unti-unting lumalatay paakyat sa kanya. Pilit na tinitimpi ni Jordan ang boses na gustong makawala sa bibig niya. Mababaw ang paghinga ni Jordan na tila hinihintay niya ang pagdating ng magaspang na daliri ng sundalo sa masyelang parte ng kanyang katawan. Panandali ang naudlot ang hinihintay ni Jordan dahil kinuha ni Joel ang kamay niya at pinahawakan ni Joel ang harapan kay Jordan. Nang mahawakan na ni Jordan si Joel, bumalik si Joel sa balak niya at hindi na naghintay ng matagal ang binata. Sa umpisa, hindi alam ni Jordan kung ano ang pakay ni Joel. Walang pakialam si Joel. Nang makuha ni Jordan ang gustong mangyari ni Joel, tinuloy na niya ito. Makalipas ang mga oras na yon, nagkatitigan si Joel at si Jordan. Parang nanumbalik ang ulirat ng binata at yumuko ito bigla na tila nahihiya sa nagawa niya. Naramdaman ito ni Joel. Pinatayo ni Joel si Jordan at niyapos ito at binulungan sa tenga na huwag kang mag-alala, walang makakaalam. Atin-atin lang ito. Ako ang bahala dyan kay Mon. Ang pagbigay tiwala ni Joel kay Jordan. Walang makakaalam. At dun lang parang guminhawa ang binata. Lumusob ulit silang tatlo sa ilog para tumawid. Dahil nasa kabila ng mga damit nila, natigilan si Jordan at nakatingin ito sa malayo sa kabila ng ilog. Sa may batuhan kung saan nakalatag ang kanilang pinaghubaran. Napuna din ni Joel ang pagtigil ni Jordan at sinundan ng tingin ng binata. Sa kabilang dalampasigan, may taong nakatayo at kinabahan si Jordan. Nahuli ba sila at napanood nito ang naganap kanina?
Mula sa kabilang tabi ng ilog, pinagmamasdan silang tatlong hubad na lalaki. At nakahubad din ang nagmamasid. Dali-dali umaho ng dalawang sundalo, si Joel at Mon. Kinuha ang mga kasuotan na nakalatag sa batuhan at agad-agad na nagbihis. Tumangulang sila sa sundalong nakatayo sa tabi ng ilog na parang nahihiya sila. "Sige Sarge, mauna na kami," ang sabi ni Joel. "Sige Jordan." Tumangulang si Sarge Abner Dulay at nginitian ng dalawang kaibigan niya habang umaalis ang mga ito pabalik sa kampo. "Kayo Manggi, matipano at may kalapatan ng dibdib at balikat. Matagal nang magkakilalang dalawa dahil katiwalang kawani at driver ito ng ama ni Jordan. May lihim ding mainit na harutan na nangyari na sa dalawa, kung kaya mas lalong komportable si Sarge na tumayong nakahubad sa harap ni Jordan na tila walang bahid na kahiyan. Ngunit hindi makahawin si Jordan mula sa tubig dahil sa mainit na kaganapan kasama si Joel at Mon, at hindi pa siya natapos. Hindi mabasa sa palangiti at maamong mukha ni Sarge kung nasaksihan niya ang kaganapan sa kabilang dako ng ilog. Ninanais ni Jordan na hindi ito nakita. "Dumating na si Colonel Kembao. Hinahanap ka na ng ama mo. Sabay daw kayo maghapunan," ang bili ni Sarge bago ito lumusong sa tubig at maligo. Sa paglublob ni Sarge, mabilis na umahon si Jordan at sinuot ang shorts niya. "Magkita tayo mamayang gabi pagkatapos ng hapunan ninyo ni Colonel," among kahay ni Sarge kay Jordan habang sinesenyas siya nito na bumalik sa kampo. "Text tayo mamaya pagkatapos na kayo." Isang tiyak na pagngisi at nakakadudang kindat ang binigay ni Sarge kay Jordan bago ito lumisan pabalik sa kampo. 9:00 na ng gabi. Isang oras na si Jordan na nakatihaya sa kama niya pagkatapos nilang maghapunan ng ama niya. Pagod daw si papa niya at kinabukasan ay aalis muli ito ng maaga pa. Kaya maaga pa rin nakabalik si Jordan sa kwarto niya. Nag-text si Sarge. Outpost sa gate 5, 9:30 p.m. Mabilis na naligo si Jordan. Nagsuot ng malinis na brief at shorts at lumang sando. Tila permanenteng nakasarado na ang gate 5 at ang outpost doon ay wala ng tao. Mabilis niya itong narating. 9:25 p.m. Madilim at walang tao. Biglang may sumutsot sa kanya. May nakita siyang nakasindi na sigarilyo sa loob ng outpost. Ngunit hindi niya makita kung sino. Dahan-dahang pumasok si Jordan at tanyo ni Sarge ang naaaninag niya nang masanay na ang mga mata niya sa dilim. Walang pangita si Sarge. Lumang shorts na itim ang suot. Nakatsinelas lang. Nakasandal sa pasimano ng bintana. Tahimik at mainit ang gabi. Walang hangin. Sa paglapit ni Jordan, naaninag niya ang mapanuksong pagngisi ni Sarge. Sa dilim, mas lalong lumapad at malaman ang tingin ni Jordan sa katawan ng sundalo dahil hindi naman ito gaano katangkad. Para kay Sarge, nakikita niya ang kinis ng matangkad at matikas na katawan ng binata. Tumango ang sundalo at lumapit si Jordan hanggang halos magkaharap sila. Pinatong ni Sarge ang parehong kamay niya sa balikat ni Jordan. Ramdam nito ang mahina ngunit may pagkapursigidong pagdiin nito. Bumalik ang panunuksong ngisi ng sundalo at hindi na nagduda si Jordan kung ano ang pakay nito. Tumiklop ang tuhod ng binata at dahan-dahan itong lumuhod sa harap ng sarhento. Walang himik,
Nakangisi si Sarge. Hindi kayang suklian ni Jordan ang ngiting ito. Yumuko na lang ito. Hindi niya alam kung anong sumanib sa kanya sa mga oras na yon. Gigil na rin siya. Makaraan ng ilang sandali, hindi na nakatiis si Sarge. Nanlambot ang tuhod niya at pumalakda ito sa sahig. Unang bumangon si Jordan. Tumayo na rin si Sarge. Nakasubsob ang mukha ni Jordan sa dibdib ni Sarge at nakatingin sa malayo si Sarge sa labas ng bintana sa madilim na gabi. Biglang nagulat si Sarge. Parang may naaninag siyang tao sa labas ng outpost. Nakita niya yung upos ng sagarilyong nakasindi at biglang nawala ito. Hindi siya sigurado kung talagang may tao ba talaga o guni-guni lang niya o baka aninag lang ng kung ano. Agad niyang kinuha ang mga shorts niya at sabay silang nagsuot ng saplot. Shhh! Mahina niyang binalaan si Jordan. Dali, baka may tao. Mauna ka na umalis, Jordan, ang sabi ni Sarge. Dahan-dahan lang pagbalik sa kampo. At naiwan muna si Sarge na nagtatago sa dilim habang tahimik na lumalabas si Jordan sa outpost. Mga 7 minuto din ang nilakad ni Jordan bago niya narating ang quarters nila na kung saan ay may ilaw na. Ngunit bago pa man siya humakbang palabas sa madilim na daanan mula sa outpost, Mr. Jordan Kembao, ang narinig niyang mahinang ngunit malinaw na pagkabigkas ng pangalan niya. At nanlamig agad siya sa kaba. May nakatayo sa may poste, si Kapitan Vince Reyes. Hindi naka-uniforme. Naka-t-shirt lang na puti at kaki na pantalon. Matikas ang tindig. Walang mababasang damdamin sa mukha nito. Saan nanggaling ito? Ang pagtaka ni Jordan. Parang wala naman tao nakatayo doon kanina nang palapit siya. Tumigil si Jordan. Diretso lang ang tingin. Naghalong respeto para isang senior officer niya at kaba na rin. Saan ka galing? Ang tanong ni Kapitan Reyes. Sir, naglakad-lakad lang po, sir. Ang sagot ni Jordan. Diretso lang ang tingin niya habang nakatikas ang tindig niya. Uulitin ko. Madiin na bungad ng kapitan. Saan ka nang galing? Sir, naglalakad lang po, sir. Ang sagot muli ni Jordan. At kung sabihin ko sa ama mo, si Colonel Kembao, yung totoong ginawa mo. Malinaw na may pagbabanta ang tono ng boses ni Kapitan Reyes. Dama ni Jordan ang naiibang diin sa pagbigkas ng kapitan ng salitang totoo. Hindi na sumagot si Jordan. Huminga siya ng dahan-dahan para huminahon ang nangangatog niyang dibdib. Nagiinit ang mukha niya. At kung hindi lang madilim, sigurado si Jordan na pulang-pula na siya. San ka nang galing? Inulit ni Kapitan Reyes ang tanong. Ngunit may tonong pangungutya na. Ano pa ba ang sasagot ni Jordan? Mula nung pagkarating niya dito sa kampo, alam niyang mainit na ang dugo nitong Kapitan Reyes sa kanya. Kahit anak siya ng commander ng kampo, hindi umaasta si Jordan sa katayuan niya. Nagkikibagay siya sa lahat, lalo na sa mga ibang officers. Lalo na kung nakikisuyo siyang makisali sa ibang mga training drills nila.
Maayos naman ang pagkikitungo ni Jordan sa lahat. At gayon din naman ang pagkikitungo ng mga officers at sundalo sa kanya. Maliban lang sa kay Kapitan Reyes. Wala nang isinagot si Jordan. Sumunod ka sa akin, ang utos ni Kapitan Reyes. Humakbang ito papunta sa quarters nito. Sumunod si Jordan. Pagkarating nila doon, dire-diretso si Kapitan Reyes na pumasok sa silid nito. Tumigil muna si Jordan sa pintuan. Pumasok ka, utos ni Kapitan Reyes. Hindi binuksan ng kapitan ang ilaw sa loob ng kwarto. Pagpasok ni Jordan, naaaninag niya sa dilim na nakasandal ito sa mesa sa may gawing tabi ng silid. Ano ang gusto mong sabihin ko sa ama mo? Ang mapangutyang tanong ulit ng Kapitan Reyes. Yung totoo, ang sabi nito. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Jordan. Nanginginig. Nagiging komplikado na ito. Unti-unti na siyang nagpapanik. Hindi nakatulong sa estado niya na nakatayo siya sa loob ng silid ng kapitan na walang suot kundi shorts lang at tsinelas. Hawak-hawak sa kamay niya ang sando niya na hindi niya naisuot kanina sa pagmamadali niyang makaalis sa outpost. Sana hindi mahalata yung pawis na bumabalot sa katawan niya. Iniisip ni Jordan. O ano na? Mapilit ang boses ng kapitan. Sir, ang kabadong sumagot si Jordan. Ano ho ang pwede kong gawin? Hindi alam ni Jordan kung bakit yun lang ang naisip niyang isagot. Mahina ang sagot ni Kapitan Reyes habang dahan-dahan itong lumalapit kay Jordan. Ano sa palagay mo ang pwede mong gawin? Ang sagot nito. Hindi makakilos si Jordan. Naging blanco ang isip niya. Napagtanto niya na wala na talaga siyang ilulusot pa dito. Ano ang nasaksihan ni Kapitan Reyes? Ano ngayon ang gusto niyang mangyari? Naninikip ang dibdib ni Jordan. Pinagpapawisan si Jordan kahit na may konting hangin naman na pumapasok sa maliit na bintana sa bandang likod ng kwarto ng kapitan. Mainit ang pakiramdam ni Jordan. Dulot sa naghalong kaba, takot, at may kung ano pang nararamdaman na bumabagabag sa kanya. Walang bahid na anumang emosyon sa mukha ni Vince Reyes. Ang kapitang palagi mainit ang ulo kay Jordan. Diretso ang titig nito sa binata habang unti-unti itong nilapitan. Hanggang halos magkadikit na ang mukha nilang dalawa. Kaya napaatras si Jordan. Tuloy-tuloy pa rin ang paglapit ng kapitan. Umakbang pa ng isang beses si Kapitan Reyes. Kaya napaupo si Jordan sa gilid ng kama nang bumuntol ang kanyang mga paa dito. Matikas ang katawan ni Kapitan Reyes at ang tangkad nito ay lalong kapuna-puna sa nakaupong binata. Kapuna-puna ang umbok ng harapan ng pantalon ni Kapitan Reyes. Hindi matanto ni Jordan kung ang bumubukol ay ang kamay na nasok nito sa bulsa ng kanyang pantalon. O may iba pa. Tila dumadagundong sa tenga ni Jordan ang tibok ng kanyang puso. Kahit katahimikan ang nanaig sa madilim na silid na bahagyang naiilawan ng maliit na bombilya sa may poste sa labas ng bintana. Hindi matanto ni Jordan kung ang naririnig niyang malakas na paghinga ay sarili niya o si Kapitan Reyes. Parang tumigil ang panahon ng napakatagal. Nakatitig ang kapitan kay Jordan at nakadikit naman ang mata ni Jordan sa hinaharap ng kapitan.
Unti-unting napapalapit ang ulo ni Jordan sa nakabukol na pantalon sa harapan niya. Tila walang may gustong gumawa ng unang hakbang. Napalanghap ng hininga si Jordan at bumuka ang mapulang labi nito. Ito lang ang hudyat na hinihintay ni Vince Reyes. Napakahapit bigla si Jordan sa mga binti ni Vince para hindi siya matumba sa kama. Akala ni Jordan na mawawalan na siya ng ulirat nang binitawan siya ng kapitan. Napaubo siya habang nakakapit pa rin siya sa mga hita ni Vince. Umatras si Kapitan Reyes ng ilang hakbang papunta sa gitna ng silid niya. "Dito ka!" Masungit na pag-utos niya kay Jordan. Tumayo si Jordan at sumunod sa utos. Sa harap ng kapitan, lumuhod ang binata sa sahig. Nabulabog ang katahimikan sa biglang pagkatok sa pintuan ng silid ni Kapitan Reyes. "Captain Reyes! Captain Reyes!" Ang tawag ng malakas ng boses. "Captain Reyes, are you there?" "Sir, yes sir." Ang otomatik mong sagot ng kapitan. "Sandali lang po sir." "Si Colonel Kembao." Ang kabadong bulong ni Vince sa sarili niya. Nanlamig si Jordan at napatigil. Dali-daling inalis ni Vince sa may bibig ni Jordan at tinatupag ang pag-ayos ng kanyang kasuotan. "Shh! Huwag ka maingay." Ang hudyat ni Vince kay Jordan. "Dito ka lang. Huwag kang aalis. Huwag kang gagalaw." Tumaliman naman ang binata sa takot niya rin. Pinahiga niya ang binata sa kama at tinabunan ng kumot at mga unan. Mabilis na humakbang si Vince papunta sa pintuan. Binuksan ng bahagya lamang at lumabas. Tahimik sa loob ng silid. May konting liwanag lamang na pumapasok sa may siwang ng bintana sa bandang likuran at mahina lang ang ihip ng hangin na nakakalusot dito. Ngunit parang nanginginig si Jordan kahit natatabunan siya ng kumot. Nangingibabaw ang takot. Ilang sandali ang lumipas. Humupa ang malakas na tibok ng puso ni Jordan. Nararamdaman niya ang gaspang ng higaan ng Kapitan Reyes. Sa ilalim ng kumot, unti-unti na rin niyang napapansin ang amoy ng unan. Ng kumot, naaamoy niya ang bakas ng katawan ng Kapitan Reyes. Ang kaparehong amoy na nakasubsob sa ilong niya kanina. Ang amoy na ngayon ay bumabalot sa kanyang katawan. Hindi niya matanto kung gaano katagal siyang nakahiga. Unti-unti niyang binaba ang kumot hanggang dibdib niya para makahinga. Napaidlip si Jordan. Hindi na niya namalayan ang pagbalik ng Kapitan Reyes sa silid. Unti-unti siyang nagising nang may naramdaman na may mainit na nakakakiliting haplos sa dibdib niya. Minulat niya ang nakapikit niyang mata. Ang biglang paghila ng kumot pababa at ang kasunod na paghila pababa ng kanyang natitirang saplot.
nagulat ito sa bilis at marahas na galaw ng kapitan. Hinila ni Kapitan Reyes si Jordan nang nakatihaya pa rin hanggang sa paanan ng kama at pinatiklo pang tuhod. Nakatuon ang paningin ni Jordan sa mukha ng kapitan at hindi siya makapalag sa ginagawa sa kanya. Katahimikan ang nanaig sa madilim na silid habang inangkin muli ng kapitan ang mga labi ng binata. Biglang may kumatok sa pintuan. Ngunit tila walang narinig si Jordan. At pilit na hindi pinansin ni Vince ang kumakatok sa pintuan niya. Nagtataka ang taong kumakatok sa kabila ng pintuan. Sigurado niya na may tao sa loob. May kumakaluskos siyang naririnig. At nakapagtataka na hindi sumasagot si Kapitan Reyes. Pagkalipas ng ilang sandali, binago ni Vince ang pwesto nila. Nakapagtataka talaga ang mga tunog na naririnig ng taong kumakatok sa silid ni Kapitan Reyes. Kaya tahimik na lumakad ng patingkayat sa likod ng gusali at sinadyang sumilip sa bintana sa halikuran ng silid ng kapitan. Madilim ang silid. Nakabukas ng bahagya ang bintana. Sapat lamang para matanto ng nanguusyosong mga mata ang katawan ng kapitan. Nakatayo sa gilid ng kama. Sa naghalong anino at konting liwanag mula sa ilaw ng poste, ay naaaninag ang mga ito. Napatigil ito. Sino kaya ang kasama ng kapitan sa loob ng silid? Ang pagtatakang tanong ng taong ito. Lalo pa niyang dinikit ang mga mata niya sa maliit na puwang ng bintana. Sa sangdaling yon, nakapagbitaw din ng boses ang nasa harap ni Vince. Boses ng lalaki. Lalaki ang kasama ni Vince. Ang laking gulat ng taong ito. Nagiba ulit ng pwesto ang dalawa. Humiga si Kapitan Reyes sa kama at pinasakay niya ang binata sa kanya. Bumangon si Jordan at tumalikod sa nakahigang kapitan. At sa isang saglit lamang, nabigla ang taong ito. Kitang-kita niya ang anyo ng binatang nakaupo sa kapitan. Nanlamig ito. Si Colonel Kembao. Nang matanto niya na ang kaisa-isang anak niya, ang pinakamamahal niyang uniko iho, ay kasalukuyang kasiping ng kapitan. Nakapako siya sa puwang sa bintana. Nanigas siya. Para siyang hihimatayin. Sa gulat, sa hiya, sa galit. Parang nandidilim ang paningin niya. Nanghihina, nanlalamig. Nandilim ang pakiramdam ng ama. Pagkatapos nun, umiral muli ang katahimikan. Nilisan na ni Colonel Kembao ang lugar na yon, kung saan nabuwag ang kanyang mundo. Malaking kahihiyan, masahol na kabastusan.
Hindi lang sa nakasaksihan niya, kundi ang naging reaksyon niya. Narating niya ang rurok habang pinagmamasdan ng kanyang kaisa-isang anak. Balisa ang ama. Kailangan niyang mag-isip. Ano na ang gagawin niya ngayon? Pero simple lamang alam na gawin ni ng Kapitan Reyes at Jordan. Wala silang imik sa isa't isa. Pareho silang nagbihis. At nang palabas na si Jordan sa pintuan, hinila siya muli ni Kapitan Reyes. Niyapos ng sandali. Binitiwan at pinalabas. Wala ni isang salita ang namutawi at tila alam nila pareho ang hindi dapat pag-usapan pa. Nangyari ang nangyari.